Alam nyo ba na ang dambuhalang kumpanya na IKEA ay nagsimula lang sa isang 17 anyos na batang naglalako ng mga posporo at ballpen? Mula sa isang maliit na bukid sa Sweden hanggang sa maging hari ng affordable furniture sa buong mundo, ito ang kwento sa likod ng 4 na letra na nagpabago sa mga bahay natin. Tara, pag-usapan natin ang kasaysayan ng IKEA dito lang sa Alam Ko Yan TV. Ang lahat ay nagsimula sa isang maliit na bukid na tinatawag nilang Elmtarid sa nayon ng Agunnaryd, Sweden. Dito lumaki ang founder na si Ingvar Kamprad. Sa edad na 5, nagpakita na si Ingvar ng galing sa negosyo. Nagsimula siyang magbenta ng mga posporo sa kanyang mga kapitbahay. Kalaunan, napansin niya na kung bibili siya ng bulto-bulto sa Stockholm, makukuha niya ito ng mas mura at mas malaki ang kanyang kikitain. Mula posporo, nagbenta rin siya ng mga palamuti sa Christmas tree, seed packets, at ballpen. Noong 1943, sa edad na 17, binigyan siya ng pera ng kanyang ama bilang regalo dahil sa kanyang pag-aaral. Ginamit niya ang perang ito para itayo ang IKEA. Trivia muna tayo mga kaalam. Ang pangalang IKEA ay isang acronym. I for Ingvar, K for Kamprad, E for Elmtarid, ang bukid nila, A, Agunnaryd, ang kanyang bayan. Noong una, ang IKEA ay nagbebenta lang ng mga maliliit na gamit sa pamamagitan ng mail order, parang Shopee or Lazada noon, pero gamit ang kuryo. Pero noong 1948, sinubukan ni Ingvar na magpasok ng mga local-made furniture sa kanyang catalog. Dahil naging matagumpay ito, nag-focus na siya rito. Noong 1951, inilabas ang kauna-unahang IKEA catalog na naging pundasyon ng kanilang marketing hanggang sa modernong panahon. Ito ang pinaka-importanting bahagi ng kanilang kwento. Noong 1956, nahihirapan ang mga tauhan ni Ingvar na isakay ang isang malaking lamesa sa likod ng sasakyan. Isang empleyado na may pangalang Gillis Lundgren ang nakaisip ng solusyon. Bakit hindi natin tanggalin ang mga paa ng lamesa? Dito isinilang ang flat pack furniture dahil dito naging mas mura ang shipping dahil hindi hangin ang binabayaran sa loob ng box. Nabawasan ang damage sa mga gamit. Nagkaroon ng ready-to-assemble RTA concept kung saan ang customer mismo ang bubuo ng gamit. Dahil sa sobrang baba ng presyo ng IKEA, nagalit ang ibang furniture store sa Sweden. Pinilit nilang i-boycott ng mga supplier si Ingvar. Imbis na sumuko, pumunta si Ingvar sa Poland para doon kumuha ng murang kahoy at pagawaan. Ito ang naging susi para mas lalong bumaba ang presyo ng IKEA at naging global na ang kanilang sourcing. Noong 1963, binuksan ang unang tindahan sa labas ng Sweden sa Norway at noong 1965, binuksan ang flagship store sa Stockholm na may bilog na design na hango sa Guggenheim Museum sa New York. Bakit nga ba naiiba ang IKEA? Unang-una sa kanilang showroom layout, dinisenyo ang tindahan na parang maze para makita mo ang lahat ng gamit bago ka makarating sa checkout. At noong 1960, dito pumasok ang tinatawag nilang IKEA food. Napansin ni Ingvar na gutom ang mga tao kaya hindi sila nakakapamili ng matagal. Sabi niya, it's difficult to do business with someone on an empty stomach. Dito sumikat ang kanilang Swedish meatballs. Ngayon, ang IKEA ay may higit sa 460 stores sa mahigit 60 bansa. Noong 2021, binuksan nila ang pinakamalaking IKEA sa mundo sa Pasay City, Pilipinas, na may laking 65,000 square meters. Sa kasalukuyan, nakatutok ang IKEA sa sustainability, paggamit ng recycled materials at pag-phase out ng single-use plastic, digitalization, mas malakas na online shopping app at delivery services, small space living, paggawa ng mga gamit para sa maliliit na kondo o apartment. Sa kasalukuyan,
May dalawang pangunahing CEO na namumuno sa IKEA dahil nahati ang kumpanya sa magkaibang grupo. Jesper Brodin, siya ang CEO ng Inca Group. Ito ang pinakamalaking retailer ng IKEA na nagpapatakbo sa 392 na tindahan sa buong mundo, kabilang ang mga store na pinupuntahan natin. Siya ang madalas na mukha ng IKEA pagdating sa usaping sustainability at store operations. John Abrahamson Ring, siya naman ang CEO ng Inter IKEA Group. Sila ang may-ari ng IKEA brand at sila ang nagdedesisyon sa disenyo ng mga produkto at sa kabuuang strategy ng kumpanya sa buong mundo. Mula sa isang batang nagbebenta ng posporo, naging isang global icon ang IKEA. Hindi lang ito tungkol sa mga gamit na mahirap buuin, ito ay tungkol sa vision ni Ingvar Kamprad na bigyan ng better everyday life ang nakararaming tao. Sa susunod na maupo ka sa iyong IKEA chair o kumain ng meatballs, tandaan mo na galing ito sa isang simpleng pangarap sa Sweden. Basta tuloy-tuloy, alam ko yan. Sa bawat at bawat ahas, mas lalawak pa ang iyong mundo't mata. Aral lang, saya lang, sabay nating abutin ang kaalaman. Kaya man ang di kayang nakawin. Matuto araw-araw, wag matakot sumubok, dahil ang kaalaman yan ang tunay na lakas mo. Aral lang, saya lang, sabay nating abutin ang kaalaman. Kaya man ang di kayang nakawin. Matuto araw-araw, wag matakot sumubok, dahil ang kaalaman yan ang tunay na lakas mo.